Alright, so in this next lesson, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa mga initial products. So previously, we talked about how you can prepare your account. So kailangan mo lang i-follow yung mga social media account natin para magabayan ka at magkaroon ka ng more learnings on how to properly use this platform as e-commerce and POS or point of sale system. So, next step na lang yan, yung mga initial ano na yan, tapos dito mo ma-access sa next step yung training na to, itong gratis training program natin. And then, you can mark this done para matapos na at mapupunta ka na kaagad dito sa training na to kung saan mo pinapanood ngayon. Now, if we go back to homepage natin, homepage mo, wala pang laman ng mga grocery products yan. Okay? So, ngayon, lalagyan natin ng laman yan instantly, no? Na hindi mo na kailangan pang mag-upload ng mga products, kundi automatically ma-upload na siya automatically sa sa system mo or dito sa website mo. So paano gagawin 'yon? Basically, you just need to click yung pangalan mo dito sa upper right corner of your homepage, 'di ba? Nandito yung pangalan mo. Sa akin ngayon, pangalan ko. So click mo lang 'yan and mapupunta ka na automatically doon sa iyong admin account. So itong admin account, and meron din tayong tinatawag na personal account, which is basically, i-discuss ko to sa inyo ng mas detalye sa mga susunod na lesson. So ngayon muna, balik muna tayo doon sa ating admin. So i-click mo itong, again nandito tayo sa home page, click mo yung pangalan mo, and makikita mo na dito yung admin account mo. So wala pang orders, but basically, you just need to go to products para ma-upload natin yung initial products na to. So, punta ka sa products and then may makikita ka ditong load initial products na button. So, kapag i-click ko ito, automatically yung mga common, mga fast-moving na mga grocery items dyan sa tindahan, sa sari-sari store, mini grocery store man yan, convenience store. Ito yung mga products na i-upload natin kapag clinic mo itong load initial products. So, meron siyang parang magic, na lalabas ng mga products. So, i-click natin to, load initial products. Ayun, naklik ko na. And then, boom! Automatically, meron na kagad mga grocery products na naka-upload dito. So, meron siyang around 50 products kasi 10 per page. So, ito yung first page, ito yung second page, and meron tayong 5 pages. So, basically, meron tong 50 products na naka-upload ngayon. Na ngayon, anong gagawin mo after na ma-upload ito? So, basically, kung meron na yung products mo, ito na yon, nandyan na sa tindahan mo, may binibenta ka na, for example, itong Sting Energy Drink at itong mismong variant na to, nandyan na sa tindahan mo, i-ano mo na lang, i-update mo na lang siya. So, meron kasi itong naka-upload na na meron na mga naka-default na prices, no? So, i-click mo lang ito, right-click mo lang itong, hanapin mo itong pencil na icon na to. So, yung edit, din ito namang parang mata, ito yung view, mabu-view siya doon sa website mo. Click natin itong parang mata. Ayan, mabu-view siya doon sa yung website. So, para ma-order to ng customer. And ito namang, close na natin yan, itong pencil na to is edit. Pero itong red na parang trash can is delete yan. Okay? So, click natin itong pencil. Ma-open siya doon sa edit page, product update or product edit page ito. So, pwede mong palitan yung picture, no? Pwede mong palitan yung pangalan, pwede mong description, palitan mo rin. Then, ito na yung prices. So, which is basically, pag-uusapan natin yan on the next lessons, no? I-detalye natin yan. For now, I want you to show muna kung ano yung mga kailangan gawin dito. Okay? Kung meron ka nitong product na to, i-edit mo lang. I-edit mo yung price, yung markup mo, and then yung category mo, kung hindi tama yung category or meron kang sariling category, which is basically pag-uusapan natin yan sa mga next na lessons, no? And then quantity, ito yung kailangan. So kung meron ka na itong product na to, kailangan mong ilagay dito yung quantity. Magkano ba yung number of products or yung inventory mo or yung natitira. For example, sa ref, meron kang sabihin nating 20, no? Or 20 pieces of Sting Energy Drink sa tindahan mo. Okay? Or kung malaki-laki yung tindahan mo, naka-grocery store ka, sabihin natin 100 pieces. Nasa stock mo or naka-display. Lahat. Para ma-monitor mo dito kung ilan na yung natira. Kasi kapag in-order na yan ng customer mo, through your website or through POS, then, mag-automatically mag-add tong sold.
Okay, so later din sa mga next lesson natin, magsa-sample ordering tayo. Makikita mo yung number of sold nito at saka yung quantity nagdi-decrease din siya habang may umo-order nitong product na to. And then you can opt to put a barcode. So ito yung barcode, no? Wala yung ano dito, pangalan dito. Barcode. May pangalan to barcode eh. Anyway, so you can generate the barcode. Pwede mo i-click itong generate para meron na siya kaagad automatically barcode. So itong barcode kasi kailangan to kasi gagamitin natin to doon sa POS or point of sale. Okay? You can generate a barcode or you can scan. So mag-open siya ng camera. I-open niya dito yung camera. Ngayon hindi na open yung camera kasi ginagamit ko ngayon, no? Nakikita niyo yung mukha ko. So hindi yan ma-open. Later kung doon na tayo sa module about point of sale na module, then we'll going to discuss more of this. So, ito lang muna, i-generate lang natin yung, pwede tayong mag-generate, pwede ka mag-generate o mag-generate dyan. Basta, once na-generate mo na yan at na-update mo na, wag mo nang palitan yan. Okay, pwede mong, pag na-generate na yan, so i-update na lang natin, update product. Yan. So, meron ka na ngayong updated na product kung meron kayo itong Sting na product. However, kung wala, pwede mong i-delete. I-click mo lang itong trash can na red na icon dito. Okay? So kapag titingnan natin to sa sa main page natin, yan. So makikita mo na dito yung produkto ng Sting. So hindi nakikita yung barcode, no, basically kasi nakikita yung barcode dito eh. So anyway, that's it. Ayan, meron ka na naka-upload ng mga products, i-edit mo na lang. I-edit mo yung mali kung meron kang tinda ng particular product na yan at kung wala naman, then you can delete it. Okay? And then kung pupuntahan na natin yung homepage natin, right? Ayan, may naka-upload na ng mga products. 'Di ba? Ang dali na lang. So kung ready na 'yan, kung na-edit mo na lahat doon sa product section mo, balik tayo dito sa product section, na-edit mo na lahat, na-delete mo yung mga wala, din na-add mo yung meron ka. Kasi ganun yung gagawin mo dito eh. So ayan, may homepage ka na sa homepage mo. Then, if ready na, okay na lahat, then pwede ka nang magsimula actually as of now. No? Paano sisimulan? Eh, pwede mong ibigay sa mga mag-post ka sa Facebook or marami pa tayong pag-aaralan na marketing strategy para sa e-commerce, pagbebenta ng grocery products online. Okay? So, by the way, no, let me remind you na dalawa yung platform, itong Gratis Club Store na platform, is dalawa actually to, dalawang platform. So, yun nga, yung e-commerce para sa online grocery, and then yung POS or point of sale para naman sa mga offline customers. Okay? So later, i-explain ko sa inyo yung point of sale na yan. Basically, ito yun, no? May barcode dito. I-scan mo lang using your camera, yung webcam mo, or you can also use yung barcode scanner talaga. No? Bili ka sa Lazada, mga 500 pesos lang ata yung barcode scanner. So, yan, ituturo ko yan sa mga next lesson natin kung paano yan gagamitin. So, ayan, meron ng products. So, isa lang limitation dito, may limitation yung products kasi. So, once you click yung initial products dito, no, maximum of 50 products lang yung pwede mong ma-upload. Okay? But don't worry, kasi kung mag-upload ka pa ng more than 50, merong paraan paano natin mapaparami or malilift up yung limitation ng number of products na ma-upload mo. Kasi limited lang talaga yung pwede natin i-upload sa iyo because limited lang yung kumbaga yung web hosting space natin para dito sa gratis program. Pero merong way para mapataas natin yung mga number of products na ma-upload mo. So yan yung pakakaabangan mo sa dulo nitong module na to kasi bibigay ko sa iyo yung secret hack kung paano mo mapaparami pa yung products na pwede mo ma-upload sa account mo. Okay? So, on the next section, pag-uusapan na natin yung adding payments, and magsa-sample ordering tayo on the next section, ha? So, proceed ka na ngayon sa next lesson para sa sample ordering and adding payment options. Alright?